Naging mainit na usapin ang kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Sa gitna ng dumaraming kontrobersya kaugnay ng umano'y maling paggamit ng pondo ng gobyerno, isang panibagong isyu ang pumutok laban kay Speaker ng Kamara na si Martin Tambaloslos Romualdez. Ayon sa mga ulat, ginamit umano ang pera ng taong bayan sa pamamahagi ng mga ayuda na hinihinalang ginamit upang makakuha ng suporta at impluensya lalo na sa mga darating na halalan. Kinukwestiyon ng mga kritiko ang biglaang pag-usbong ng mga ayudang ito sa kabila ng kawalan ng malinaw na programa o pondo na inaprubahan para rito. Sa kabila ng pagdurusa ng maraming Pilipino dahil sa kakulangan ng pondo para sa mahalagang serbisyong panlipunan tulad ng edukasyon, kalusugan at infrastruktura, tila mas pinili umano ng ilang opisyal na gamitin ang pondo sa mga aktibidad na may kinalaman sa politika. Lalong nagdulot ng galit sa publiko ang mga aligasyon na ang nasabing pondo ay ginamit upang bilhin ang boto ng mga mamamayan. Ayon sa ilang eksperto, kung mapapatunayan ang ganitong uri ng maling paggamit ng pondo, maaaring magdulot ito ng matinding hamon sa kredibilidad ng administrasyon at ng mga institusyon ng gobyerno. Hinikayat ng iba't ibang grupo ang ahensya tulad ng Commission on Auditor COA at Ombudsman na magsagawa ng masusing investigasyon upang matukoy ang katotohanan sa likod ng mga aligasyon. Ang ganitong uri ng maling paggamit ng pondo ay hindi lamang nagdudulot ng pinsala sa ekonomiya ng bansa, kundi nagpapalalim din sa kawalan ng tiwala ng publiko sa mga opisyal ng pamahalaan. Samantala, inaasahan ang pag-usbong ng mga maraming usapin laban kay Tambaloslos at sa ibang opisyal nasangkot sa isyong ito. Para sa marami, ito na ang hudyat ng mas masusing pagbabantay sa paggamit ng yaman ng bayan. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang natin ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta at kung hindi ka pa naman nakapag-subscribe sa ating channel ay mag-subscribe ka na para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At muli po sa ating mga solid viewers, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa ating channel at sa patuloy na pagtangkilik sa ating mga videos na ina-upload araw-araw. Patuloy po natin itong suportahan upang magpahayag ng mga balitang makatotohanan at syempre para maging aware na rin tayo sa ating nangyari sa ating bansa at syempre wag din po kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos at mag-comment ka na rin po. Mga kababayan nating INC, baka madagdagan yan. Hinay-hinay ho kayo sa pagbabanat nyo ng ganyan na First Lady Lisa Araneta Marcos. Hindi ho lahat ng bagay mabibili ng pera. Okay? Marami hong bagay sa mundo na to na hindi kayang bilhin ng pera nyo. Kung yung mga congressman at yung ibang mga senador kaya nyong tapalan ng milyon, bilyon yung kanilang mga bibig, mata, tenga, meron hong mga organisasyon, mga religious group na kahit gaano pa karami ang pera nyo, hindi nyo ho sila mabibili. At naniniwala ho tayo mga kababayan na ang Iglesia ni Cristo isa sa mga organisasyon o religious group na hindi kayang bilhin ng pera ni Lisa Araneta Marcos. Kung sakaling totoo man niyang post na yan, itong si Sir Jason sa, di umano. Nagtatanong itong si Sir Jason sa dito. Pero tayo ngayon pa lang sinasabi na natin ang ating mga punto de vista na kung sakaling totoo man yan, malabo pa ho yan sa sabaw ng pusit. Hindi nyo ho kayang bayaran yan. Gaano ho ba karami ang pera nyo? First Lady Lisa Araneta Marcos. Hindi yung pera ng taong bayan kasi alam ko naman kung ano, saan nyo kukunin ang pambabayad Di ba? Alam naman ho natin, yung pera nyo, gaano ho ba karami? Gaano ho ba karami ang pera ng mga Araneta pag samasamahin natin? Ng mga Marcos, marami, may mga frozen asset yan. Di ba? Pero ang sigurado dito, itong linabas na to, itong mga kumakalat na di umanong bali-balita na pinagyayabang nitong palaka na to sa mga naging bisita dyan sa Malacanang, dyan sa Malacanang Fellowship, na kaya daw ho niyang bilhin. Di umano ang iglesia para wag nang ituloy yung nakatakdang rally versus impeachment. Asa pa ho kayo, madam? Hindi, naku, hindi.
merong mga bagay sa mundo na to na kahit paano nating ipagpilitan sa ayaw at sa gusto natin, matutuloy yan. O kagaya ng araw ng bukas, kahit ayaw nating dumating ang araw ng bukas, ayaw at sa gusto natin, darating yan. O yung 2028, sa ayaw at sa gusto nyo, kahit na magbangag kayo, ubusin nyo lahat ng pulburon sa Malacanang, sa ayaw at sa gusto nyo, sa 2028, bababa kayo. Yun ang realidad na dapat nyong yakapin dyan sa Malacanang. Sa ayaw sa gusto nyo, mangyayari ang mga bagay-bagay. At ang rally na yan ng mga kababayan nating INC, sa ayaw sa gusto nyo, hindi nyo mabibili ang pera ng pera. Parang umaga yan na sa ayaw sa gusto nyo, sisikat. Ha? Wow! Heavy naman! Tiang Lisa. Is this true, Mrs. ng President? Parang nakakaloko itong si Lisa Marcos sa iglesia. Ano? Naliliitan ka sa INC, madam. Naku. Nung nabalitaan ho natin ang galaw ng INC na yan, yung respeto natin diyan sa mga leader nila at sa kanilang tayo, sa kanilang paninindigan. Ganito lang ho kalaki noon eh. Malaki na. Kasi doon sa ibang mga religious group, ganyan lang yung respeto. Sa ganito. Ngayon, ganito na ho kalaki. Ibang klase ho talagang nakakabilib. Hindi lang naman ho tayo. Marami dyan sa comment section, hindi iglesia yung mga yan, pero napabilib sila doon sa galaw na yon ng Iglesia ni Cristo. Ano pa ho bang meron tayo dito? Ano pa ho bang meron tayo? Ayun, ito hong matindi dyan. Itong si Ace Barbers. Ito, panigurado, ano na naman to, issue na naman ito. Pagka pinag-uusapan talaga tong Quadcom na to, medyo nakikiliti ako ng konti. Ito, former President Rodrigo Duterte will no longer be invited to the next hearing of the House Quad Committee investigating the bloody drug war of his administration. A ranking lawmaker said. Nangyari? Wala na. Ang ganda na lang. Bumahag tong si Barbers eh. Kasi yung tipping point, yung kumbaga yung sukdulan ng kanilang inis dito sa mga vlogger, hindi tayo kasali doon. Mahal tayo ni Barbers. Yung kumbaga yung pinakadulo, ika nga, kung saan napundi napundi itong si Barbers nung dumalo itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte diyan sa Quadcom. Doon na ho talaga naging intense yung birada ng mga vlogger. Hindi, nagre-react lang naman tayo. Ito naman si Barbers. Ano lang naman mantakin mo. Gagawin mong resource person, mga bangag, mga self-confess, mga convict, mga politikong nakaladkad ang pangalan sa ipinagbabawal. Yan yung kinagagamit mo. Pagka iniisa-isa namin yung mga resource person nyo. At yung iba naman mga congressman, ang matindi ho dito mga kababayan, nagbe-betting process sila. Kung sino mga uupo dyan sa Quadcom. Hoy, shout out dito kay Dan Fernandez at dito kay Atrasabante. Ayun na nga, umahaba masyado tong ating introduction. Rekta na ho tayo. Dito kay Senator Amy Marcos. Ano to? Ba't meron ganito dito? Teka lang ba't meron ganito dito? Ayun. Ganun naman ho pala yun. Okay. Rekta na ho tayo dito kay Senator Amy. Pakinggan ho natin kung anong mga dahilan kung bakit biglang tumaas, biglang naging bundat ang budget ng DSWD. Nung dumaan dyan sa House of Representatives. Kasi yung proposed budget, merong certain amount. Tapos noong pinadala na sa Senado yung budget, nag-iba na ho. Diba? Nag-iba na ho, biglang lumaki. Kailangan Ikaw naman, Senator Amy, parang di mo naman alam. Kailangan yan sa susunod na eleksyon. Eto ho, game na. Yes, they are. You may now proceed, Senator Marcos. Thank you very much. And tonight, I sponsor the proposed 2025 budget of the Department of Social Welfare and Development, the DSWD, including its attached and supervised agencies. Under the 2025 NEP, the proposed budget stands at 229.787 billion and is, in fact, 18 billion lower than the agency's budget last year. The House of Representatives, in the General Appropriations Bill, or the GAB, increased the budget to 313.9
263 billion, Pambira talaga. or an addition of 83.477 billion Naku. over the executive's proposal in the NEP. On the other hand, Madam, ba't ganon? Di ba? Pagkagaling executive yan, yun lang talagang, kumbaga kinumpute na nila, para sa ganito, para sa ganyan. Yun na nga, di ba? Ay, yung ano ba yun? Yung NEP, yung NEP ho, di ba? Yung National Expenditure Program, nakalagay na dun eh. Binigay dyan sa House of Representatives. Pagdala dyan sa Senado, biglang lumaki ng ganong kalaki. Naku, may problema tayo dyan. Baka yung mga naglagay ng pondo na yan, sila lang pwedeng mamigay niyan. Senator Amy, kaya kung ako sa inyo, pagdating ng BICAM, aregluhin nyo yan. Dapat kayo din makapamigay ng ayuda. your committee in the Senate has proposed an increase of the NEP of 3.9 billion, at the same time, a decrease of the House budget by 79.404 billion from the GAB. The 3.9 billion increase from the NEP is composed of the congressional amendment for 3.4 billion in sustainable livelihood and the Senate increase of 500 million for the Quick Response Fund. Those are the salient points in the committee's report. Thank you, Senator Marcos. The first to interpolate is Senator, where is he? Game. Peter. Next to interpolate our sponsor is Senator Lauren Legarda. I move that she be recognized. Senator Legarda is recognized to interpolate. Thank you, Mr. President. I'm here first to support the budget of the DSWD and to just ask some clarificatory questions, knowing that there are many challenges in its implementation. We know that from the past years, the allocation for the assistance to individuals in crisis situation, or AICS, has increased incredibly. But those implementing it on the ground have not increased. I am aware that there are limited number of special disbursing officers. I'd like to be enlightened on these number. An option suggested by the DSWD is to request the DBM, and they have already, to act favorably on the request for the creation of additional permanent positions, totaling to more than 6,000 permanent positions. We know that the funds are allocated annually. We know that there's a need because of more than 20 typhoons a year, and even if there are typhoons, earthquakes, and all the problems, but the reason given to us when we try to follow up, because LGUs also follow up with us, is the credit limit of the special disbursing officer has been met, or there is a limit to the number of special disbursing officers who are in plantilla position. So my question is the increase in the plantilla positions of those implementing the AICS aligned with the increase of the pie in our allocation for AICS in the past several years, if not decades? Because I've been here since '98. At that time, there was no AICS. Even 2004, even 2010. But we lawmakers keep on increasing, just like Dole Tupad and the DSWD AICS, because it's really helpful. And at least in the implementation I see, and I want to commend the DSWD, the people are really hardworking. There is zero corruption, for as long as I know, for those where I attend, and I can see there are payout masters. But the problem really is, and I've called the secretary about this, and I'm not blaming any DSWD, it may be deemed slow, maybe it may be called inefficient only because of the credit limit of special disbursing officers. So, my question is, what do we do while the DBM has not accepted or acted on the more than 6,000 additional plantilla positions that are needed to be able to implement just this one program of government? Thank you. In truth,
in truth, the requests have been ignored by DBM. Ever since 2022, the permanent positions in DSWD have remained stagnant until today at about 3,300, 3,400 permanent positions. Sa social worker pa lamang, maraming nakatenga na 6,000 halos. Social worker na yan, hindi pa rin permanente. Ang ating DSWD, siguro isa sa pinakamataas na naglalabag sa ENDO, nasa 44%, 18,205 today are contractual, 71 are casual, 18,412 are job order lang. At sila ang disbursing officer, hawak-hawak ang cash at hindi mabigyan ng mas mataas na credit limit. Kaya ito talaga ang malaking problema. Ang dami-dami natin tinatambak na trabaho pero hindi naman natin binibigyan ng sapat na kontrata, wala namang sweldo na maaasahan at wala man lang kasunduan sa DSWD. Yes. May I know what is the credit limit of one special disbursing Depende. officer? Depende What is kasi. the maximum credit limit? 100 million para sa pinakamataas na salary grade, USEC ba yan? That's very high. That's very big. Yes, that's correct. SG 30, that's USEC level, and that's 100 million. But we know the USECs do not do the payouts and they don't act as disbursing officers. So my question is, perhaps just so that we know, how many disbursing officers are there in one region, and what is the salary grade of these disbursing officers, and how do we increase them? I know that there is a 6,300 request for DBM. I know that DBM will not be able to fund the plantilla positions at the 600. Iba-iba kasi yung disbursing officers sa iba't ibang region, iba-iba yung numero, depende sa laki. At alam natin kapag Metro Manila o Region 4A, talagang napakalaki. Ganon din yung Region 7, pagkalaki-laki. So iba-iba rin ang number of employees, iba-iba rin yung kanilang disbursement allowance, depende sa kanilang salary grade. Sabi nga, yung USEC nasa SG 30, pagkatapos yung RD nasa SG 28. So iba-iba rin. Realizing that DBM will not be able to give the more than 6,000 plantilla positions, how will we be able to effectively and efficiently implement the big AIC spy that the Senate, Congress is giving the DSWD, given the same problem that exists now, that there's a credit limit for the limited number of personnel? Yes, the effort really is right now, kung maaari, ang ginagawa nila, may cash sharing sila na fina-farm out na sa land bank. At nag-umpisa na ito sa Region 4A at saka sa Region 3 kasi hindi na nga kinakaya ng taga-DSWD dahil labis-labis na nga ang laki ng pondo at napakaraming beneficiary. I believe this is a similar problem with TUPAD as well, where there's also a limitation Pero on ang the number tupad of ang personnel. liit-liit lang kung ihahambing Compared sa to the AICs. linalabas nila kasi meron silang QRF sa disaster, madalian pa yun. May AICs, may AKAP, may sangkatutak na programa sa DSWD. AKAP is a new program, yes. Yung SOCPEN, napakalaki nun, yung social pension sa ating mga senior citizen. I'll get to that. I'm glad Ang that's laki-laki na talaga ng Yes. programa ng DSWD, pero halos nakapako ang empleyado na permanente sa bilang ng 3,400. Okay. With the permission of the good Senator, Senator Legarda, just one question. May I know who distributes the AKAP? Ang DSWD ang siyang nagdi-distribute ng AKAP. Personally? Pension. Hindi na, nabasa ko na. Pareho rin lang ng iba't ibang programa kapag may listahan, susundan nila katulad ng SLP, ng AICS at iba't iba pa. Who goes to the venue? Because no senators go to the venue.
ang atin mga social worker at yung mga empleyado ng DSWD na mga paymaster. Who else? Maraming sumasama na politiko, nakikita naman po natin. Okay. Nahiya ka pa, Senator Amy. Dapat sabi mo yung mga counterpart natin sa House of Representatives. Sila madalas kasama. Pati ako, nahiya ka pa. Thank you for your answer, Senator Marcos. Would you like a more specific answer to that? Yeah. If you may. If you may. If you wish to do so. ACAP is a new initiative, yes. You mentioned about what are the programs, just so that it's on the record, what are the programs of the DSWD? I am familiar with the AIX, which has AIX for scholarships, for burial assistance, for livelihood assistance, financial assistance during disasters. And we have the Sustainable Livelihood Program. May I clarify, can the AIX be used for partially damaged and totally damaged homes? Because I tried to look at the programs of the DSWD. Yes, or even certainly. the should. The It AIX can be used. utilized for disasters. So victims of disasters can also access AIX and use it for food, for medicine, for educational assistance, and also for houses. Although the previous program for partially and totally damaged houses is now under NHA. I know that even referring to victims of Typhoon Christine, there's really difficulty. Hirap na hirap ang mga nasalanta na walang yero, walang bubong. Cash assistance ang binibigay. Oo, hindi nila Pero alam sa ang lalapit. tagal-tagal. Ang Okay, tagal-tagal sinabi na talaga. nyo, sinagot na nyo yung tanong ko, ano pong ahensya ng gobyerno ang pinaka-mabilis na lapitan sa mga nasalanta na walang bubong, nabutas ang bubong, o nawala ng bahay? Sa akin po tinatanong kung NHA ba, Shelter Assistance and DSUD, pero hindi rin, LGSF ba, pero mabagal rin yon, o DSWD. San ho Palagay sila ko, hihingi ng pangbili ng yero? Sa hunot dulo, DSWD pa rin ang pinakamabilis. Sa bagal natin, mas mabilis pa rin. Kasi kung mag-iintay ka dyan sa NHA, hahanapin pa nila ng pera. Pagkatapos kung yung NDRRMC, nagbibiroan kami, tapos na yung emergency, nag-aaral pa lang sila. So, at sasagutin ko, DSWD pa rin eh. Okay. From the time that when Christine happened 2 weeks ago, up to now, to 2 weeks, ganong kabilis po kung ang mga barangay ay nagbigay na po ng listahan ng nasalanta, partially damaged and damaged, what's the fastest time that we are able to provide housing assistance? And what is the maximum amount? Well, kapag kumpleto at buo yung listahan ng mga opisyal at na-verify ng mga lokal na mga social welfare, sa loob ng 1 linggo na bayaran sa Bicol yung mga nasalanta ng Typhoon Christine at nabigyan ng 10,000 kada isa. Sana ganun. Alam natin, at least in Region 4A At least sa and 6. Kamsur yun. Okay. Nagawa kagad. So, ang 1 linggo ay dapat batayan natin sa ating mga regional offices at provincial offices sa panahon na nabigyan na ng kompletong listahan. So, I'm putting it on record, it should be 7 days from the time that the complete lists are given. If the funds are available, because we have allocated it through amendments in an increased budget, and as long as the information is accurate and complete. So 7 days. Because in my experience, perhaps 1 month, 2 months, and when I call SecRex, he's been very helpful. I know that the reason would be there's a lack of plantilla positions for the credit limit of the SDOs. So, right? So that it goes Tama back po. to the Talagang lack kinakapos ng tauhan. kinakapos ng tauhan. Which brings me to the same question of my first question na, paano natin gagawin? Amend tayo ng amend na lumalaki ang budget, pero yung tauhan na mag-i-implement. So, does this lead to an unobligated... Dahil nga sa
kawalan ng sagot mula sa DBM tungkol sa karagdagang mga regular items, napilitan na nga yung DSWD na mag-farm out nitong cashiering. Para yung cashiering sa land bank na lamang. Para sang-ayon na yung land bank, meron na silang MOA. Yes. At sana mapabilis at yung mga tauhan ng DSWD, hindi naman mapinsala sa daan o mahirapan o matagalan sa pagbabayad. So I think that's a good idea to have a MOA with land bank. And so, Nag-umpisa na sa 4A and Region 3. I'm sorry? Nag-umpisa na sa 4A and so Region 3. ang land bank ay Sila na yung kasama payout. Sila ang mag-payout. Oo. The land bank payout masters will go to the barangays and the LGUs. Hindi po pupunta ang mga benepisyaryo ng AIC sa mga land bank branches. Right? Sila ang pupunta. Oo, lalabas sila sa bangko. Yes. At sila na mismo ang cashiering. Okay. Pagkat nga napaka-content ng tao ng DSWD. Okay. I think that's a good innovation of the good secretary, and I hope we see that this will happen in the next few months. We can see that on the next few weeks, lalo magpapasko, na marami yan nangangailangan na naman at saka ang daming bagyo sunod-sunod. Alam natin din, Meron rin tayong USSC na Western Union, ang partner na land bank, na sana sa kinabukasan, sa mga susunod na buwan, kung maaari yung digital payments. Pero ang problema lagi dyan, yung payment portal, naniningil. Nagbabawas ng 50 pesos o 30 pesos, talagang ayaw na may awas, ayaw ng mga beneficiary. So dapat, sinabi ko nga sa DSWD, yung digital payout, mangyayari lang yan kung tayo, ang pamahalaan, ang magbabayad sa ating mga payment pwede yan portal. kung dagdagan natin ang pondo para tayo, pamahalaan, ang magbabayad doon. And if it will make it more efficient, I would support that amendment. Grabe yun, no? Ang bilis ho nilang mag-decision pagka pera ng sambayanan. Okay, tayo na lang magbayad niyan. Walang problema dyan. Pamigay natin yung ayuda, tapos yung pagpapadalhan ng mga ayuda, kung ano mga, dyan sa GCash o kung ano mga digital wallet yan, tayo na magbayad. Gobyerno na, walang problema yan. To the budget or a special provision that a special portal could be used. So, the innovation of MOA with land bank, that's good. The special portal, yes, and I would be amenable even if there's a bit of a charge. Of course, any service has a charge as long as it would not come from the AIX. What is the deadline, if any, of AIX? Because in past years, I would hear that there are deadlines because the liquidation, COA, etc. But we know that the needs of the people are even greater during the end of the year and beginning of the year. Ang laging sinasabi ng lahat ahensya naman yata, katulad ng DSWD, November 30 ang binibigay na date para makapagsara sila ng libro at mahabol yung December 31. Sa so ibig liquidation sabihin po, ng department. Ang ibig sabihin po, November 30, wala nang payout ng AIX. Paano na yung mga nag-submit nung na Christine o itong na Pepito? Tapos, hindi na abutan ng November 30 deadline, mag-aantay po sila hanggang sa bagong taon. Pagkatapos po ng bagong taon. Miski sa probinsya. Ang maaring mangyari, pagkatapos ng November 30, pupunta na yung mga beneficiary, hinahakot na lamang ng DSWD at dinadala sa mga opisina. Doon sila pwedeng bayaran on-site. On DSWD site. Pero hindi lalabas yung DSWD kasi sabi nila, talagang mahihirapan sila mag-liquidate ng kanilang mga payout at hindi mahahabol ang deadline sa katapusan. Naiintindihan natin ang tungkulin ng DSWD na mag-comply sa government rules and regulations. Naintindihan natin sa nakaraang taon ay palaging may deadline na November 30, kaya I wanted to put in record because LGUs don't know this. People in need in the barangays don't know this. And we know that there will be more intense typhoons in the coming weeks. And then we look at the SWD and we cannot pay AIX. It's hard to explain to a person or families in need, sorry po, nagli-liquidate ngayon sa opisina. Mahirap pong tanggapin yan, lalong magpapasko. So, it would be a good suggestion to include maybe on the social media
pages of DSWD. Where are the DSWD offices? Where those who have completed the requirements for submissions of names of beneficiaries nationwide? In short, the cash is available. It's just the process of government. And they can do the payouts in the various DSWD office in the following addresses, right? That would be very helpful if that is how I understand it to be. Hindi po nauubos ang pera, may proseso, iba lang ang lokasyon, hindi na po sa LGU. Tama ba po? Oo, yun po ang nangyari kasi tulad nga ng sinasabi po ninyo, talagang halimbawa, yung bagyong Odette, December 22, magpapasko na. Alam nga naman sabihin natin, serado na ang takilya, hindi na No, pwede that's magbayad, right. wala na kaming Correct. I kahadere remember dito. Odette. Yung Odette, di ba, bago magpasko, talagang tumama ng matindi sa Southern Leyte, Yes. sa Biliran, at alam ko na yung DSWD napunta pa rin, pero dun nga sa opisina kapag cash. Pero yung tumutulong pa rin sila sa mga prepositioned food at iba't iba pang gamit, yes. yung hygiene kits at iba't iba Ang pa. preposition food items, including hygiene kits, ay nandyan po. Kasi Hindi po naka-preposition titigil na yan. siya. Oo, kasi na-purchase na yan, kasama din sa liquidation, naka-preposition, maski Desyembre. Pero yung pag-payout po ng mga financial assistance ay magpapatuloy basta sa lokasyon ng opisina ng DSWD. At Tama. sila naman po ay situated sa lahat ng probinsya, lahat ng syudad. Ito po, meron pong mga SWAD, Social Welfare Officers, sa kada LGU. Hindi po yan DSWD staff. So, Mga LGU staff it will be yan. LGU. So we're referring, kasi baka ma-confuse lang tao, so I have to put it on record, hindi po ito sa mga SWAD. Ito po sa DSWD Regional, Provincial, District Offices. Right? Dadagsa naman po. Just to clarify, yung SWAD, DSWD, yung munisipyo, LSWDO. Okay. Municipal Social Welfare. Very- Oo, thank you local for that. yun. So, dalawa yun. Yung SWAD is DSWD. Okay. So when you say that they may go to the office of the DSWD, does that mean that every LGU, ang SWAD po, ay maaring mag-pay out after November 30? Or are you only referring to regional and provincial offices of DSWD? Para po maliwanag. Oo, yung SWAD nagpe-pay out sa iba't ibang opisina ng syudad, ng munisipyo, ng Yes. probinsya. Yes. Yun ang DSWD office. Pero yung sa munisipyo, yung MWSS at saka yung iba pang mga They're empleyado ng LGU LGU, employees. hindi kakayanin mag-pay out. Kung ano lang naka-preposition na pagkain at saka pinaghanda ng mga hygiene kit, yun lang ang hawak ng LGU, yun lang ang mabibigay. And so, it's just important that the public knows where to go. The LGU social welfare officers are not authorized because they're not DSWD, but the SWAD offices maybe not. So probably you're referring to the regional and provincial DSWD offices who can directly administer the payouts for those who did not receive until November 30. Is that Tama. correct? Tama. Okay, clear. Tama po, kaya magandang i-publicize nila ng todo, Yung maliban pa location. sa website at saka ma-inform yung tao. Kasi kung minsan nga pinapagalitan yung mga lokal, wala namang hawak yung lokal ng mga AIC sa tulong. So, importanteng nalalaman natin yung diferensya, yung mga lokal na social worker at saka yung SWAD at saka anong office ng DSWD ang otorisado na mag-payout. Kasi nakikita natin, kaya nga na nangyari, sabi nyo sa Odette, hindi pwedeng, sarado ang DSWD kasi nag-liquidate kami. Hindi natin pwede sabihin yan sa mga biktima ng disaster. Ngayon, sa pagpirma ng budget ng Desyembre, alam natin wala pang pondo ang gobyerno dahil ang tax filing at paying season ay Abril. Tayo ba'y makakaasa na may pondo po ang DSWD? Of course, number one, yung galing po sa previous year. May carry over yan. Maliban dyan, saan po kukuha sa napakaraming pangangailangan sa Enero, Pebrero, Marso? Ang problema, talagang fully disbursed na. Ang QRF, DRRP, ang
ang AIX, all out na yata ang DSWD sa dinami-dami ng ating bagyo, namumroblema nga tayo kasi parati taon-taon, ang binibigay lang natin sa QRF ay nasa 1.250, dinadagdagan pa nga ng Senado ng additional 500 million, pero umaabot na sa taong ito pa lamang, umabot na ng 9.625 billion. And